Napakaraming naging pagbabago sa power ranking sa FIBA Asia Qualifiers. May mga umangat sa pwesto at may mga bumagsak din. At sa video na ito, silipin natin yung top 24 ng FIBA Asia Power Rankings Volume 6. Pero bago yan, ang mga third seeded teams nga pala ng bawat group standings ay may laban pa at sasabak sa isang round robin tournament. At basically yung top 2 teams dito ang mag-a-advance lamang at tila magkakaroon ng second chance para sa FIBA Asia Cup. And by the way, wala dito ang Gilas Pilipinas since natapos naman nila ang torneo as the second seeded team sa kanilang grupo. At ngayon mabalik tayo at simulan natin yan sa top 24 ang Indonesia. Bagamat walang paggalaw sa kanilang pwesto, nananatili nga po sila sa 24th spot. Ngunit sa kanilang 0-6 win-loss record sa kanilang naging buong tournament sa FIBA Asia Cup Qualifiers ay bukod sa hindi talaga magandang record yan, ay nagpabagsak nga din yan sa kanilang pag-asa to advance sa mismong FIBA Asia Cup. At 23rd spot naman ay ang Palestine. From their previous ranking at 19th, bumagsak sila to 23. And with the same reason like Indonesia, winless din ang koponan na ito sa buong tournament. Sa 22nd naman ay ang Kazakhstan. Bumagsak din sila sa pwestuhan from 17th to 22. At bagamat maganda ang kanilang naging third window, 2-0 ang kanilang win-loss record. Ngunit dahil nasa ibaba na sila ng kanilang group standings by that time, nagresulta na rin yan ng kanilang hindi pag-advance sa FIBA Asia Cup. Sa 21st naman ay ang Hong Kong. At bagamat hindi sila gumalaw sa pwestuhan, ngunit tulad ng Indonesia at Palestine, winless din ang koponan na ito sa buong tournament. Sa 20th spot naman ay ang Mongolia. Originally 22nd sa pwestuhan at mayroong 1-5 win-loss record. Sa 19th naman ay ang UAE. Umakyat ng isang pwesto, originally from 20th last volume 5. Ngunit di yun naging sapat to advance sa FIBA Asia Cup as they were the last sa kanilang group with their 1-5 win-loss record. At 18th naman ay ang India. Isa rin to sa malaki ang ibinaba sa pwestuhan from 13th to 18 with their 1-5 win-loss record sa buong tournament. At 17th naman ay ang Iraq. Originally 18 sila, umakyat ng isa to 17th at mayroong 2-4 win-loss record. Sunod naman sa 16th ay ang Bahrain. Walang paggalaw sa kanilang power rankings at natapos ang 3 windows na may 2-4 win-loss record. Sunod naman ay ang Guam. Previous ranking ay 14th at bumagsak sila ng isang pwesto lang naman to 15th at natapos ang 3 windows na mayroon ding 1-5 win-loss record. Sunod naman ay ang Thailand. Originally, previous ranking nila ay 15th at dahil sa kanilang naging isang panalo sa third window, nagresulta yan sa pag-akyat nila sa pwesto sa power rankings. At 13th naman ay ang Syria. Isa sa mga napakalaki ng inakyat sa pwestuhan, plus 10 sila sa power rankings. Originally from 23rd to 13th ngayon at with their 3-3 win-loss record. Tapos pangalawa sila sa kanilang group standings, resulted to them na maka-advance sa FIBA Asia Cup. At 12 naman ay ang Saudi Arabia. From 10th to 12, so -2 sila sa power rankings. At bagamat sigurado na rin naman ang kanilang spot sa FIBA Asia Cup because of their 4-2 win-loss record and second seeded team sila sa kanilang group standings. At 11th naman ay ang Chinese Taipei, +1 sa power rankings. At ang dahilan ay syempre yung kanilang naging isang panalo sa third window kontra ngayon sa ating mga pambato. At natapos nila ang tournament with their 3-3 win-loss record. Sa ika-10 naman ay ang South Korea, -2 sa power rankings pero garantisado pa rin naman na ang kanilang pwesto sa FIBA Asia Cup since second seeded team sila sa kanilang grupo with their 4-2 win-loss record. Ngayon pumasok naman tayo sa top 9 pero simulan natin yan sa top 1. Ang walang kagalaw-galaw, ang undefeated, undisputed team ngayon sa Asia at syempre ang defending champions din, ang Australia. Sunod naman at second ay ang Lebanon.
natapos nila ang torneo with an undefeated record, securing a spot para sa FIBA Asia Cup. Sa ikatlo naman ay ang China with their 5-1 win-loss record at nangunguna pa sa kanilang grupo, explaining bakit tiyak na rin ang kanilang pwesto sa FIBA Asia Cup. Sa ikaapat naman ay ang New Zealand, +3 sa power rankings, originally 7th, ngayon ay ika-4 at ang main reason ay ang kanilang nag-iisang talo lamang sa buong torneo at nangunguna nga sila sa kanilang group standings kasama ang ating mga pambato. Sa ikalima naman ay ang Jordan, from 6th to 5th sa power rankings at tulad ng Australia at Lebanon, undefeated din sila in this tournament. 6th naman ay ang Iran, +5 sa power rankings, originally from 11th at nangunguna rin sa kanilang group standings with their 5-1 win-loss record. Sa ikapito naman ay ang Qatar, +2 sa power rankings, originally 9th, ngayon ay 7th at natapos ang tournament na nasa 2nd sa kanilang grupo with their 4-2 win-loss record. Sa ikawalo naman ay ang Japan. Ito, isa rin sa malaki ang ibinaba sa power rankings. Originally 4th sila pero -4 nga sila sa power rankings to 8. Bagamat sigurado pa rin naman na ang kanilang spot sa FIBA Asia Cup since pangalawa rin sila sa kanilang grupo with their 5-1 win-loss record. Ngayon eto, pag-usapan naman natin ang top 9 ng FIBA Asia Power Rankings Volume 6. At heto na nga ang ating mga pambato, ang Gilas Pilipinas. Isa sila sa mga kuponang nagkaroon ng malaking pagbaba sa rankings. Sayang dahil ang ganda sana ng kanilang performance sa unang dalawang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Umabot pa nga sila sa top 2 ng buong power rankings. Ngunit alam naman natin kung anong nangyari sa kanilang naging third window. Mula sa pagiging undefeated sa first 2 windows ay tila nabago ang kanilang sitwasyon sa third window. Walang napalanunan ang Gilas Pilipinas sa mga laro nila at nagtala ng 2 talo. Kaya naman bumagsak sila sa rankings mula sa pagiging nasa second sa Volume 4 ay ngayong Volume 6 ngayon ay nasa top 9 na sila. At bagamat bumagsak ang kanilang pwesto, hindi ito nangangahulugan na wala na silang pag-asa. Dahil sigurado pa rin naman na ang spot ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Agosto. Basically kasi yung mga top 2 teams sa bawat group standings disqualifiers ang mag-a-advance sa FIBA Asia Cup kasama ang top 2 teams sa round robin tournament ng mga third seeded teams na binanggit ko nga kanina lamang. Sumatotal sa kabila ng mga pagkatalo ay may pagkakataon pa rin sila na makabawi sa susunod nilang misyon ang FIBA Asia Cup. At dito tiyak na magiging mas motivated ang Gilas Pilipinas na ipakita ang kanilang galing at ma-redeem yung kanilang koponan. At malaki ang posibilidad na mas malakas pa sila in this tournament. Sa pagkakataong ito, malaki na ang tsansa na makapaglarong muli si Kai Sotto para sa oponan na tiyak na magiging malaking tulong sa kanilang frontcourt. Bukod pa rito, baka makasama na rin si QMB na isa ring malaking addition sa kanilang lineup. Kaya tiyak na magiging exciting ang mga susunod na laban ng Gilas. Kaya naman sa Agosto, tiyak na mas gutom at gigil ang ating mga pambato na makabawi at ipakita ang kanilang tunay na potensyal. Ang FIBA Asia Cup, as we all know it, ay isang mas matinding torneo. Ito ang tournament na kailangan nilang magkampiyon or at least ma-finish ng mas mataas. Dahil kung ang FIBA Asia Cup qualifiers ay ang daan nila to advance sa FIBA Asia Cup, ang FIBA Asia Cup naman ay ang daan or kanilang ticket to secure their spot para sa mas malaking torneo, ang FIBA World Cup.